Paano kung matalo ka ng isang barbaro sa isang 1v1 na laban, at sa halip na paslangin ka dinakip ka niya at inalok na maging asawa? Tatanggihan mo ba ang alok niya at pipilitin mong tumakas, o tatanggapin mo na lamang ang sitwasyon at sasakyan mo ang kanyang naninigas na talong? Ito ang kwento ng isang prinsesa na bihag ng nangyaring digmaan at nakatakdang maging asawa ng isang maskuladong barbaro. Sa Kapitolyo ng Kaharian ng Lidoran, ipinanganak ang prinsesang si Serafina de Lavillante, bunsong anak ng dating pinuno na si Matthias at kasalukuyang commander ng Eastern Expeditionary Force 1st Company. Dahil kasalukuyang humaharap sa matinding krisis ang Kapitolyo dahil sa matinding taggutom na resulta ng unti-unting pagkamatay ng kanilang lupain, pinili ng kaharian na sakupin ang lupain ng mga barbaro, nang sa gayon matugunan ang kasalukuyang paghihirap ng mga mamamayan. Kaya naman sa pamumuno ni Serafina, nakipagdigma sila sa puwersa ng mga barbaro, ngunit hindi ito naging madali lalo na't nagtataglay ang mga kalaban nila ng pambihirang mga lakas. Bukod sa lakas, wala ring epekto sa mga barbaro ang kanilang mga baril dahil sa tibay ng kanilang depensa, kaya naman iminungkahi ng isang sundalo sa kanyang commander na umatras muna raw sila pagkat unti-unti nang nauubos ang kanilang mga sundalo. Hindi sumang-ayon ang commander sa mungkahi ng sundalo, sapagkat wala raw sa bokabularyo ng isang knight ang tumakas at tumakbo sa isang digmaan. Ngunit, habang tumatagal unti-unti na niyang napapansin na marami na nga sa kanyang mga sundalo ang nagawang mapaslang, at kapag pinilit pa nilang lumaban, tiyak na marami pa sa kanyang mga sundalo ang hindi na makakauwi pa ng buhay. Upang masiguro niyang marami pa sa kanyang mga sundalo ang makauwi ng kaharian, nag-isip siya ng paraan upang sila'y makaligtas. Subalit, habang siya'y nag-iisip, bigla niyang napansin ang dambuhalang barbaro na mabilis na tumatakbo patungo sa kanyang direksyon, at walang habas na pinapaslang ang mga knight na makita nito sa daan. Nang makalapit ito sa kanya, nakilala siya nito bilang general ng Eastern Expedition Force, kaya't hinamon siya nito ng 1v1. Ipinaliwanag ng barbaro na nagsasawa na raw siyang harapin ang mga mahihinang sundalo ni Serafina, kaya naman hinahamon raw niya ito upang matapos na kaagad ang walang saysay na digmaang ito. Ikinagulat ni Serafina ang biglaang paghamon sa kanya ng barbaro, ngunit kung hindi niya ito tatanggapin tiyak na wala na talaga sa kanyang mga sundalo ang makakauwi pa ng buhay. Dahil dito, inutos niya sa kanyang mga sundalo na umatras na muna at bumalik ng kaharian upang maipabatid nila sa kanyang nakakatandang kapatid na namatay siyang lumalaban. Ilang sandali, kaagad na siyang sumugod sa barbaro nang walang pag-aalinlangan subalit madali lamang siyang napigilan nito at naitapon palayo. Madali naman siyang nakatayo at muling sumugod. Ngunit kahit anong pag-atake ang gawin niya hindi pa rin siya makapagbigay sa barbaro ng kahit isang pinsala. Dahil dito, ang barbaro naman ang walang habas na umatake sa kanya, at sa lakas ng puwersa ng bawat mga pag-atake nito, kalaunan, hindi na ito kinaya ng kanyang espada kaya naman sa huli nilang sagupaan tuluyan ang naputol ang kanyang sandata. Pinuri ito ng barbaro dahil sa kanyang naging katapangan, at sa lahat raw ng nakalaban niya, masasabi niyang isa si Serafina sa mga malalakas na tao na kayang makasabay sa kanya. Nang balak na sana ng dalagang magpakamatay, kaagad itong pinigilan ng barbaro, sapagkat may pakinabang pa raw ito sa kanya sa pamamagitan ng maganda niyang pangangatawan. Nang siya'y magkamalay, napansin niyang tila nakakulong na siya sa isang lumang piitan, at habang inaalala niya kung ano ang mga nangyari, dito niya tuluyang napagtanto na ginawa siyang bihag ng mga barbaro matapos ng kanyang pagkatalo. Hindi siya lubos makapaniwala na haantong siya sa ganitong uri ng sitwasyon, at hindi rin mawala sa kanyang isip ang mga posibilidad na baka habang buhay na siyang magtrabaho bilang isang alipin o di kaya naman i-torture siya ng mga barbaro upang makakuha ng impormasyon patungkol sa kaharian. Ngunit, dahil sa nasabi noon ng barbaro patungkol sa kanyang pangangatawan, sumagi sa kanyang isip ang isang posibilidad, na baka gawin siyang parausan ng mga barbaro. Bilang isang maharlika, hindi raw ito katanggap-tanggap sa parte niya lalo na't isa pa naman siyang commander na dapat tinutularan ng iba. Ngunit, kung ito ang kapalit para sa mga sundalo niya na nagawang makatakas, tatanggapin niya ito bilang isang commander. Gayunpaman, hindi pa rin niya mapigilan ang mangamba sapagkat kung hindi pa raw nila masasakop ang lupain ng mga barbaro, patuloy pa ring magdurusa ang mga mamamayan sa Kapitolyo dahil sa matinding tagutom. Dahil dito, hindi niya maiwasang mainis sa kanyang sarili, pagkat wala man lang siyang magawa upang makatulong sa kanyang mga nasasakupan. Habang siya'y umiiyak, bigla niyang narinig ang boses ng isang dalaga, at nang ito'y kanyang tingnan, natuklasan niyang isa itong dalagang barbaro na nagngangalang Cersei. Nang tanungin ito ni Serafina kung ito'y naparito upang siya'y kuhanan ng impormasyon, itinanggi ito ni Cersei pagkatapos ay pumunta siya sa gilid at tinanggal ang gapos ni Serafina. Nang tanungin muli ito ni Serafina kung ano ang kailangan nito sa kanya, ipinaliwanag rito ni Cersei na naparito lamang raw siya upang gawin ang kung anong inutos sa kanya ng kanyang master. Pagkatapos, hinila ni Cersei ang gapos ni Serafina pataas dahilan kaya't puwersahang napatayo sa dingding ang dalaga,
at ipinaliwanag niya kay Serafina na kung ayaw raw nitong mas kumumplikado pa ang lahat, mas mabuti kung makikipagtulungan na lamang raw ito at huwag nang lumaban pa. Inisip ng dalaga na sisimulan na ni Cersei na siya'y ihanda upang pagsamantalahan, kaya't matapang niyang nasabi sa kanyang isip na kahit anuman ang mangyari, kinakailangan pa rin niyang maging matatag. Subalit, ang hindi niya inaasahan, sa halip na siya'y igapos at puwersahang pagsamantalahan, nilinis at binihisan pa siya ni Cersei ng magandang kasuotan. Dahil dito, napagtanto niyang nagkamali siya ng hinala patungkol kay Cersei at hindi ito naparito upang siya'y i-interrogate o e-torture. Ngunit, labis na gumugulo sa kanyang isip ang tanong kung bakit raw siya nilinis at binihisan ni Cersei, at ano raw ang binabalak ng mga itong gawin sa kanya. Habang iniisip niya pa rin ang mga posibilidad kung bakit siya pinagbihis ng magandang kasuotan, bigla na lamang niyang ikinagulat nang marinig ang isang malakas na sigaw. Nang itanong niya kay Cersei kung saan nanggaling ang malakas na sigaw na yun, nasabi ni Cersei na nagmula raw yun sa itinuturing niyang master. Kasunod nun, bigla na lamang umalingaw sa silid ang mga malalakas na yabag na nagmumula sa dambuhalang barbaro na tumalo sa kanya. Paglapit nito sa kanya, opisyal nitong nagpakilala bilang Great Chief Alden One-Eye, at itinuturing bilang The Thundering Voice Veyor. Nang makita itong muli ni Serafina, hindi pa rin siya makapaniwala sa angkin nitong pambihirang laki, gayon din sa taglay nitong malagintong mga mata. Naalala niya bigla ang nasabi noon ng kanyang lolo, kung saan 20 taon na ang nakakaraan may mga walang awang barbaro na katulad ni Alden ang pumaslang ng kaawa-awang dalaga para lamang sa kanilang pangsariling kasiyahan. Dahil dito, matapang niyang nasabi kay Alden na bilang maharlika, hindi raw siya magmamakaawa ritong buhayin pa siya, sa halip, handa raw siyang mamatay alang-alang sa pinakamamahal niyang kaharian. Bahagyang nagulat sina Alden at Cersei sa nasabi ni Serafina, kaya naman nilinaw sa kanya ni Alden na hindi raw nito kinakailangan magsakripisyo, at kaya lang naman raw niya ito ginawang bihag pagkat nais niya itong maging asawa. Saglit na natigilan si Serafina sa kanyang narinig, at habang siya'y namumula, pinaulit muli nito kay Alden ang kanyang nasabi. Nang ulitin ni Alden sa harap ni Serafina na nais niya itong maging asawa, hindi ito tinanggap ng dalaga sapagkat mortal daw silang magkaaway. Wala namang pake si Alden sa kasabihan na yun, sapagkat para sa kanya, paniniwalaan niya lamang raw ang kung anong nais niyang paniwalaan. Isa pa, sa bayan kung saan raw siya nagmula, may kinasanayan ng tradisyon ang kanyang angkan, at yun ay ang pagpapakasal sa isang babaeng mandirigma. Labis na ikinagulat ni Serafina ang kanyang nalaman, at hindi siya makapaniwala na tinatangay ng mga barbaro ang mga babaeng mandirigma upang gawing asawa. Dahil dito, patuloy siyang tumanggi na maging asawa ni Alden sapagkat hindi raw lohikal ang pinaniniwalaan nito. Ngunit, nang ipaalala sa kanya ni Alden ang nasabi niya kanina na handa niyang gawin ang lahat alang-alang sa kanyang kaharian, natigilan na namang muli rito ang dalaga sapagkat nagawa nga niyang masabi ang patungkol dun kanina. Ipinaliwanag naman ni Alden kay Serafina na hindi raw niya ginawa ang desisyon na ito dahil sa batas o tradisyon, sa halip ginawa raw niya ang bagay na ito sapagkat nagustuhan niya ang paraan ni Serafina sa pakikipaglaban. Bahagyang kinilig ang dalaga sa nasabing yun ni Alden, sapagkat buong buhay niya, ito pa lang ang unang tao na nagsabi na maganda ang kanyang estilo sa paggamit ng espada. Nilinaw naman ni Alden na wala naman raw siyang balak na gawin itong kanyang asawa ng sapilitan, kaya naman wala raw siyang dapat ipag-alala. Paglipat ng eksena sa kaharian ng Lid Oren 7 taon na ang nakakaraan, itinalaga ni Sidious ang kapatid nito na si Serafina upang maging commander ng First Company ng kanilang Expedition Force. Bago siya umalis, binigyan siya ni Sidious ng isang imbitasyon para sa pagtitipon ng mga babaeng maharlika. Kahit batid niya na tanging pag-aasawa lamang ang pag-uusapan sa magiging pagtitipon na yun, napilitan siyang pumayag dahil na rin sa matalas na tingin ng kanyang nakakatandang kapatid. Nang makita ng mga mamamayan ang magaganap na ekspedisyon, nagdesisyon silang makibahagi bilang mga volunteered soldier. Samantala, pagdating ni Serafina sa naturang pagtitipon, hindi maiwasan ng mga bisita na magkomento sa kanya at sa kanyang estado bilang isang prinsesa at bilang isang commander. Hindi nagustuhan ng dalaga ang mga narinig niyang komento patungkol sa kanyang pagiging commander, at hindi niya matanggap na maliit lamang ang tingin ng mga lalaki sa mga babaeng katulad niya. Nang imbitahan si Serafina ng 3 maharlikang dalaga, tinanong siya ng mga ito kung bakit mas pinili raw niyang maging commander kaysa maghanap ng mapapangasawa. Inis na nasabi ni Serafina sa kanila na tungkulin raw niya bilang commander na tiyaking magiging masaya ang kanyang nasasakupan, at kung delikado man para sa kanya ang makipaglaban sa iba't ibang nilalang, wala siyang pakialam basta't alam niyang lumalaban siya alang-alang sa kanyang tungkulin. Pinayuhan ng mga dalaga si Serafina na ipaubaya na lamang raw nito sa mga kalalakihan ang ganoong uri ng mga bagay, at dapat na mas pagtuunan na lamang raw nito ng pansin ang paghahanap ng mapapangasawa. Mas lalong ikinainis ni Serafina ang naging payo ng 3 dalaga, kaya naman sa labis na pagkadismaya na pagdesisyonan na lamang nitong umalis ng lugar.
Habang pauwi, nasalubong nito sa daan ang tatlong magsasaka na hinaharas ang isang lalaki, kaya naman nagpasya siyang pumagitna upang mapigilan ang tatlo. Nang malaman niyang pagkagutom ang dahilan kung bakit nang atake ang tatlong magsasaka, bilang solusyon, ibinigay niya sa kanila ang kanyang mamahaling kwintas. Pagbalik niya ng Kastilyo, tinanong siya ni Sidious kung nabigo na naman ba raw siyang makahanap ng mapapangasawa sa pinuntahan niyang pagtitipon. Nang tanungin ito ni Serafina kung ano ang ibig niyang sabihin, pinamukha rito ni Sidious na hindi raw ito bagay na maging knight. At bilang prinsesa, mas bagay raw sa kanya na maghanap na lamang ng mapapangasawa sa halip na makipaglaban. Bigla, sa hindi maipaliwanag na dahilan bigla na lamang nagbagong anyo si Sidious sa katauhan ni Alden habang sinisigaw na maging asawa raw siya nito. Paggising ng dalaga, natuklasan niyang isa lamang yung masamang panaginip, ngunit ang hindi niya inaasahan, bigla na lamang siyang makakakita rito ng naninigas na talong. Dahil sa biglaang pagkagulat ng dalaga, nagising nito si Alden kaya tinanong niya kung bakit katabi niya raw ito sa pagtulog. Ipinaliwanag ni Alden na natural lamang na matulog raw siya sa sarili niyang kwarto, ibig sabihin, si Serafina raw ang siyang kusang tumabi sa kanya. Nang makita ng dalaga ang baluti ni Alden, napagtanto niya na nasa mali nga siyang silid. Ngunit siya'y nagtataka kung bakit bigla na lamang siyang napunta rito. Ikinatuwa ni Alden ang pagiging masigla ni Serafina sa kabila ng nangyari rito nung isang gabi. Binigyan naman yun ni Serafina ng maling kahulugan, at dahil wala siyang maalala nung isang gabi inakala niyang may nangyari na sa kanila ni Alden. At kung totoo man na may nangyari na raw sa kanila ni Alden, ibig sabihin na dinadala na niya ang magiging anak nila na posible pang maging panibagong banta sa sinilangan niyang kaharian. Dahil dito, kinuha niya ang espada ng barbaro at hiniling kay Alden na paslangin na siya nito. Kaagad naman itong pinigilan ni Alden pagkatapos ay nagtanong kung bakit nagsasalita na naman raw ito ng mga walang kwentang bagay. Sinabi ni Serafina na hindi raw niya matanggap ang maging bihag matapos ang nakakahiya niyang naging pagkatalo, sapagkat isa raw yung malaking insulto sa kanyang dignidad bilang isang knight. Hindi naman sumang-ayon si Alden sa pananaw ng dalaga, sapagkat hindi raw sapat na rason ang kahihiyan upang hilingin itong mamatay na lamang. Inis na nasabi ni Serafina na hindi raw kailanman maiintindihan ng mga barbaro ang nararamdaman ng isang knight kaya't wala raw itong karapatan na magsabi sa kanya ng mga ganoong uri ng bagay. Pagdating ni Cersei dala ang mga damit ni Alden, tumingin ito kay Serafina at pinuri niya ito sapagkat nagawa pa rin itong mabuhay sa kabila ng nangyari. Naipaliwanag niya rito na matapos raw ng pag-uusap nila noon ni Alden sa kulungan, bigla na lamang raw itong nagsuka dahil sa side effect ng sleeping pills na nainom nito. At matapos raw nitong mawala ng malay, nagpasya silang ihiga muna siya sa silid ni Alden upang makapagpahinga siya ng maayos. Humingi naman si Alden kay Serafina ng paumanhin sapagkat napasubra raw ang kanyang mga tauhan sa pagpapainom sa kanya ng pampatulog. Nang tanungin muli ito ni Serafina kung may nangyari ba talaga sa kanila o wala, diretsyong nasabi ni Alden na wala, sapagkat ipinangako na niya nung una na ayaw niya itong pilitin. Ngunit, hindi pa rin ito pinaniwalaan ng dalaga at kumbinsido pa rin siyang may nangyari sa kanila. Kaya naman muli niyang hiniling kay Alden na paslangin na raw siya nito. Ikinatuwa namang muli ni Alden ang pagiging energetic ni Serafina, kaya't inimbitahan niya ito na sumabay na sa kanila sa pag-aalmusal. Pag-alis ni na Alden, napaluhod na lamang ang dalaga sa labis na pagkadismaya, sapagkat hinayaan niyang maging bihag siya ng mga barbaro. Nang maalala niya ang nasabi sa kanya ng kanyang lolo patungkol sa kanyang swordplay at kung gaano siya katalentado kahit na hindi siya ipinanganak na lalaki, at nang maalala niya ang pamimilit sa kanya ng kanyang kuya na magpakasal na lamang sa halip na maging knight, lalo siyang nakaramdam ng kalungkutan sapagkat kahit na ang kanyang sariling mga kadugo ay hindi tinatanggap ang kanyang kagustuhan at palagi pa siyang minamaliit dahil lamang sa isa siyang babae. Ngunit nang bigla niyang maalala ang nasabi ni Alden kung saan gustong-gusto raw nito ang kanyang swordplay, bahagya na naman siyang kinilig sapagkat mayroon ng tao ang nakakaunawa sa kanya. Subalit, pilit pa rin niyang tinututulan ang pag-ibig sa kanya ni Alden, sapagkat hindi raw pwedeng magsama ang isang barbaro at isang knight na bihag ng digmaan. Habang siya'y naglalakad papunta sa hapagkainan, inisip niya ang mga posibleng ipakain sa kanya ni Alden lalo na't isa siya ngayong bihag. Magkaganon pa man kahit gaano pa man raw kasama ang mga pagkain ibigay sa kanya, hinding-hindi pa rin raw siya luluhod at magmamakaawa. Ngunit, nang makita nito ang malaking karne na kasalukuyang niluluto ni Alden, hindi siya lubos makapaniwala sapagkat hindi pa raw siya nakakakita ng ganito kalaking karne kahit sa kanyang kaharian. Samantala, dahil hindi batid ni Alden ang laki ng karne na kinakain ni Serafina, binigyan na lamang niya ito ng malaking hiwa bilang panimula. Lubos na ikinagulat ng dalaga ang malaking hiwa na ibinigay sa kanya ni Alden, at hindi niya rin maintindihan kung bakit maganda raw ang pagtrato ng mga ito sa kanya kahit halata namang isa siyang bihag. Sa ilang sandali niyang pag-iisip, inakala niyang ginagawa lamang ito ni Alden upang tuluyan na niyang talikuran ang pride niya bilang isang knight, kaya naman,
Muli niyang nasabi sa harap ni Alden na kahit anuman raw ang gawin nito hindi pa rin raw siya susuko at patuloy pa rin raw siyang magmamatigas. Subalit, nang tumunog na ang tiyan niya dahil sa matinding pagkagutom, kahit nahihiya, sa huli napilitan na rin siyang kumain. Nang lumapit si Cersei kay Seraphina, ibinahagi niya rito na ang karne raw na ito ay espesyal pang inihanda ni Alden para lamang kay Seraphina. Ibinahagi niya rin na ang kinakain raw nilang karne ay nagmula sa isang dragon na nagawang mapaslang ni Alden sa naging huli nitong pangangaso. Ang kakayahan raw ni Alden ay higit na mataas kumpara sa mga ordinaryong barbaro, kaya naman labis itong iginagalang ng kanilang mga kauri. Masasabi rin raw niyang ang katayuan ni Alden sa lugar na ito ay katumbas ng mga maharlika sa kaharian ni Seraphina, at dahil anak raw ito ng mismong chief, maituturing raw ito bilang isang prinsipe. Kaya naman, kung patuloy pa rin raw na magpapakita si Seraphina ng masamang asal sa harap ni Alden, ibig sabihin lamang nito na isa itong maharlika na hindi naturuan ng magandang asal. Nang mapagtanto ng dalaga na hindi nga maganda ang ipinapakita niyang asal, humingi siya ng paumanhin at umamin na nagkamali nga siya bilang isang maharlika. Nang makita nito sa malapitan ang malambot na tekstura ng karne, hindi nito maiwasang maglaway at mamanghang muli. Nang tuluyan na niya itong matikman, labis siyang nabighani sa kakaibang lambot at sarap ng karne, na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na parang nasa kalawakan. Dahil dito, inamin niya kay Alden na masarap nga ang inihanda nitong pagkain, ngunit hindi raw ito nangangahulugan na pumapayag na siyang magpakasal sa kanya. Nang may tanong niya kay Alden kung paano raw nito nagawang magkaroon ng ganito kalaking karne, malugod itong ipinakita sa kanya ni Alden. Naging maganda naman itong oportunidad para kay Seraphina, sapagkat kung malalaman raw niya ang mga hayop na naglalaman ng ganitong klaseng mga karne, tiyak na masusolusyonan na raw nito ang pagkagutom na nararanasan ng kanyang mga mamamayan. Ngunit nang makita niya ang malaking dragon na kasalukuyang kinakatay ng mga taga-nayon, hindi siya makapaniwala na totoo nga ang nasabi sa kanya ni Cersei. Sa labis na gulat, bigla na lamang siyang napasigaw, sapagkat sa tanang buhay niya, ngayon pa lamang siya personal na nakakita ng dragon at nakakain ng karne nito. Nang itanong niya kay Alden kung bumubuga ba ng apoy at mayroong lason ng dragon na nasa likod ngayon ng bahay nito, nasabi ni Alden na hindi, sapagkat iba raw ang lahi nito kumpara sa ibang mga dragon. Pagkatapos nilang kumain, inanyayahan ni Alden si Seraphina na sumama sa kanila sa kabundukan sapagkat may nais siya ritong ipakita na isang magandang lugar. Hindi naman sang-ayon ng dalaga sa paanyaya ni Alden, pagkat napakawalang sense daw kung malayang nakakapaglakad sa labas ang isang bihag na tulad niya. Ngunit nang tanungin siya ni Alden kung siya ba ay natatakot sa panibagong lugar kung nasaan siya, bahagya siyang nainsulto kaya naman napilitan na rin siyang pumayag sa bandang huli. Pagtapak nito sa labas ng bahay, nabighani agad siya sa maunlad na lupain ng mga barbaro at sa kanilang napakagandang tanawin. Habang naglalakad, hindi niya maiwasan na pagmasdan ang mga hayop na malayang nakakapamuhay sa maunlad na kapaligiran. Ibinahagi naman sa kanya ni Alden na ang kagubatan raw na ito ay malapit sa mga pugad ng iba't ibang lahi ng mga dragons, gayunpaman kung wala naman raw silang masamang intensyon hindi naman sila papakialaman ng mga ito. Pagdating nila sa kanilang destinasyon, sa kauna-unahang pagkakataon ganap nang nakakita si Seraphina ng isang totoong waterfall. Nang tanungin siya ni Alden kung meron din ba raw waterfall sa kanyang sinilangang lugar, hindi niya ito nasagot pagkat batid niya na tanging patay na mga lupain lamang ang mga naroon. Nang aminin sa kanya ni Alden na inimbitahan niya ito upang sabay-sabay na silang maligo, bigla itong ikinagulat ng dalaga kaya tinanong niya ito kung bakit. Ipinaliwanag sa kanya ni Alden na natural na raw sa bayang ito ang pagsasabay ng babae at lalaki sa paliguan, at wala raw siyang nakikitang anumang mali patungkol dun. Inis namang nasabi ni Seraphina kay Alden na hindi raw siya sasabay rito sa paliligo sapagkat hindi raw tama ang mga kinasanayan nilang gawin. Dahil dito, nagpa siya si Cersei na sumabay kay Seraphina samantalang si Alden naman ay maliligo sa kabilang dako ng ilog. Habang naliligo, hindi pa rin makapaniwala si Seraphina na hindi man lang nag-alinlangan si Cersei na maghubad sa harap ni Alden, ngunit sagot ni Cersei na kinasanayan na raw niya kasi yung gawin. Nang biglang lumitaw sa harap ni Seraphina ang isang malaking buwaya na tinatawag na sa Waiwao, dahil sa takot bigla na lang siyang napatakbo palayo sa lugar. Paghinto nito sa likod ng isang malaking bato, bigla siyang nakarinig ng boses ng isang lalaki, kaya naman sumagi sa kanyang isip ang posibilidad na baka isa itong manyak na barbaro na mas masahol pa kesa kay Alden. Ngunit paglapit nito sa kanya, natuklasan niyang isa pala itong gwapong maskuladong lalaki. Agad siyang nabighani sa kagwapuhan ng lalaking nasa harap niya at hindi siya lubos makapaniwala na may ganito raw pala kagwapong barbaro na mas kaakit-akit pa kumpara sa mga lalaki sa sinilangan niyang kaharian. Dahil sa kasalukuyang itsura ni Seraphina, nahulaan ng binata na tumakbo ito matapos nitong makakita ng samat-saring mga halimaw. Naikwento niya na ganito rin raw ang dinanas noon ng kanyang ina nang una itong tumungtong dito sa lupain ng mga barbaro,
lalo na't kakaunti lamang ang mga hayop na makikita sa west kung nasaan ang kaharian ng Lidoran. Base sa naging kwento ng binata, napagtanto ni Serafina na kabilang ang ina nito sa 16th East Expedition. Samantala, nang mapansin ng binata na tila nilalamig na si Serafina dahil sa ikli ng kasalukuyan nitong suot, ibinigay niya rito ang kanyang damit bilang pansamantalang proteksyon. Dahil sa nagawa ng binata, nakaramdam rito si Serafina ng kilig na mas lalo pang lumala nang magpakita ito sa kanya ng nakakaakit ng ngiti. Kaagad namang napansin ng binata na tila nanghihina at para nang magkakasakit ang dalaga, kaya naman, kaagad niyang ipinatong ang kamay niya sa noo ng dalaga at malapitan itong tinanong kung ayos lamang ito. Hindi naman na ito nagawa pang masagot ng dalaga sapagkat nilamon na siya ng labis na hiya at kilig, dahil doon, wala nang nagawa pa ang binata kundi ito'y buhatin upang ibaba ng bundok. Dahil sa nagawang muli nito, mas lalo pang lumala ang nadaramang kilig ni Serafina na naging dahilan upang tuluyan na itong hindi makagalaw. Nang tuluyan ng maabutan ni Cersei si Serafina, tinanong nito si Alden kung ano raw ang kasalukuyan nilang ginagawa. Nang marinig ni Serafina ang pangalang Alden na itinawag ni Cersei sa binatang kasalukuyang nagbubuhat sa kanya, napatingin siya sa binata at ngayon niya napagtanto na ito nga ang parehong tao na nag-alok sa kanya ng kasal. Nalaman naman ni Alden na tanging pag-aahit lamang pala ang paraan upang magawa niyang mapakilig si Serafina, na labis namang ikinahiya ng dalaga pagkat tama lahat ng nasabi ni Alden. Habang pababa ng bundok, natanong ni Serafina kay Alden kung hindi ba raw masyadong mapanganib ang lugar na ito para sa ibang mga tao, na sinagot ni Cersei na hindi, sapagkat madalas naman raw magpatrol rito si Alden at kaagad din raw nitong tinatapos ang mga halimaw na posibleng maging banta. Samantala, hindi pa rin naman mawala sa isip ni Serafina ang mga imahe ng napakaamong mukha ni Alden, at inaamin niya na mas kaakit-akit raw ito kapag wala itong balbas. Ngunit, paglipas ng 2 araw, hindi siya makapaniwala na saglit na panahon lamang, bumalik kaagad ang balbas ni Alden.